babaklas ako ng gano'n, may tumama sa akin ganito. Na maliit na piraso. Oo, yeah. Tumama sa akin. Tumama ko, sa mata? Sa ilong ko. Sa ilong mo? Oo, di ba yan dito? Akala ko, kasi talagang pawisan ka, right? Yung ano mo talaga. Akala ko, it's pawis lang. Oo, it's basa eh. Yung gumanon ako, duguan na ako. Naka-overall kami. So, it's mga langis yan. So, mas mabilis yung ano eh. Once na maano kanya, kahit konti lang. She's apo yan. Apo eh. Oh. Gulat ako. Ganon. Diretso ako ganon. Nakita parang init ng ano ko. Nakita nung sa kasama ko na nag-aapoy na pala ako din. So, naapa kami langis. To be honest, talaga mahirap yung work na yun. Right? Yes. Pero sa akin, it's big help din yun kasi nakatulong din naman ako eh. Doon ako nag-start ng sarili kong kotse. Malaking bagay. Oo, malaking bagay. Then, yung tamang-tama, yung kapatid ko, nag-asa akin ng for sa education. So college, oo. Nakatulong ako. Then, because of the, Isang solid na araw sa inyong lahat at welcome back sa ating kwentuhan session. Sa araw na to, makakasama natin ang isang kababayan natin na matagal na dito sa Canada. He's here for 17 years na. Ito yung isa sa mga unang naging mga katrabaho ko, unang naging mga kaibigan ko dito sa Canada noong mga panahong nagsisimula pa lang kami, 5 years ago. Isa siyang machine operator na may daladalang maraming kwento, panibagong araw na naman tayo at panibagong episode na naman ng may experience natin ngayon kasama ang kaibigan na maglalahad sa atin ng mga lessons na pwede natin kapulutan ng magagandang aral. So, hindi ko na patatagalin pa, ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Richard Butcon! Hey. Woo! Gusto bro? Long time no see. Lamig ng kamay mo bro ha? Hindi ginawa. Musta ba? Musta lately? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Lately, ganun pa rin. Doon pa rin yung work ko. Dating pinagsamahan nating trabaho. Pinagsamahan natin. Then, na-miss ka namin. Lagi ka na napagkakwentuhan doon. Kahit ibang lahi. Kaya pala nakakagat ko yung ano ko yung labi ko. Ano ba? Kumusta? Yun naman, busy pa rin sa dating trabaho. This year, kasi may nawalang isang client, no? Like yung Oro. So, nawala yung client. So, parang humina naman at hindi katulad dati, right, na kasi yung Oro na bumubuhay lalo sa mga foot picker, tinatawag na foot picker, right? Foot picker. Pero usually bro, kasi dito sa sa bago natin pagpatuloy na ratrata ng kwento natin, usually tinatanong ko muna, ano ba originally sa Pilipinas, ano bang province mo, saan ka lumaki? Sige, pasilipin mo nga kami kung ano bang sino ba si Richard Butcon? Paano ka nag-start nag-Canada or sige. Okay, talaga yung ang namin, ang parents ko, from Visayas, Visayas talaga. Yung mother ko, it's Antique. So, Antique. Ang salita nila, if I'm not mistaken, is Karaya. It's Karaya. like, iba Iloilo. Right? Pero iba pa rin sa Visayas. Pati sa Panay Island. So, different, right? Then sa side naman ng father ko, it's from Bohol. From Bohol. They speak, ang dialect nila, it's Cebuano. Cebuano. Bisaya. Kagaya sa Cebuano. Actually, it's Manila kami nag-start. Sa San Juan. Manila din. Tapos, doon ka na nag-aral? Nag-aral. Doon ako nag-aaral. Nag-college na, gano'n. College. Then, nag-work. As Pero ano yung tinapos mo nung college mo? Ito yung natapos ko na, programming. Programming. Pero, layo ng trabaho mo, programming sabay. Ang nangyari kasi, kasi nung time na yon, ang father ko kasi, nagkasakit ng father ko noon. Then, try ko sa Letran with friends, gano'n. So, ang talaga namin is mechanical engineer. Mechanical engineer talaga. Yun ang course na kukunin. Yan gusto ko ayun talaga. Kasi as engineer, kasi I love kasi sa numbers, gano'n, mas gusto ko yun eh. Yes. Then, father ko, naalala ko, I remember when he's still alive. Wala na ba si Elpat? Yeah, in peace, passed away. Sabi sa akin, Nak, may sakit na ako. Hindi na ako nagwo-work yan. Pwede bang tulungan mo muna ako kasi panganay ako eh. Ilang taon ka niyan yung panahon na yan? Na ako noon? 17 years old, ka-graduate ko na. Lang high school. Nasa Letran na ako noon. Siguro mga buwan na ako sa Letran noon eh. Then, ang ginawa, na lang ako. Sige, nag-decide ako na tumigil na lang. So, mag-work na lang ako. So, ano high school ka tumigil? No, college. Anong year ka na sa college yung tumigil na yan?
Wala pa, isang semester lang Isang semester? Oo, tumigil ako, no. Doon nag-work ako. Kasi sabi ni Elpat, kailangan ng so nag-work ako. Then, anong naging work mo nun? Nag-work ako sa chemical factory. So, naging, naman ako din, naging lab tech ako doon, laboratory technician. Okay. Mahirap. Mahirap talaga nung time na yon, work as a working student. Para lang ako, sabi ko, tapos computer science pa kinukuha yung mga gagawa ka ng program para i-present sa mo. Yes, so para wala na akong pas wala akong naiintindihan talaga nung time na yon. Yun ang gusto kong i-try dito nung pumunta ako dito. So nung nag-work ka as lab tech, ilang taon ka pa nag-stay sa Pilipinas bago ka nag-move sa Canada? 10 years din. 10 years din. Yeah, continue sa trabaho. Bale, ano yung naging entry mo nung papunta ka dito sa Canada? Actually, nakilala ko si ate mo. It's kind of love story. Noong time yung nag-work ako, yung isang, kasama ko sa trabaho noon. Lagi niya akong kinukulit. Kinukulit niya ako na, meron akong, yung time noon, meron akong girlfriend noon eh. So, parang parang pinagbigyan ko lang siya. Pinagbigyan ko lang siya na, may binigay sa akin, ito yung number, ganito, sabi niya na, may papakilala ako sa ganon. Yun nga ako. Yeah. Sabi ko, wala naman akong sabi ko, di ako mahilig sa di ako mahilig sa mga mga online dating. Online dating ganon, sa mga mas gusto mo yung talaga nakikita kayo. Nakikita ganon. So, ang ginawa, let's go. Let's go. Maganda to. Tapos ginawa niya, kinukulit ako. Wala kasi sabi ko, di ako mahilig sa ganon. Tatawag ako ganon, long distance di ba? Affair, gano'n. Yeah. So, parang pinagbigyan ko siya. Okay. Pinagbigyan ko siya, sige na, para matapos na to. Makulit yung kaibigan mo eh. Tinawagan ko siya. Ang ganda ng boses. Long distance? Pinas to Canada? Ako naman, mayabang ako, right? Naman ako, pakitang gilas ako sa kanya. So, nagtataka to, si ate mo, si Mrs. na, ang yaman nito. May mga panggasto nung time na yun, kay prepaid. Prepaid, yan. Yung by phone lang? By phone lang. Wala pang Facebook nung time. Wala pa. Wala pang 19 na. Friendster pa ata. Friendster pa ako noon. Then, yun nga. Nagugulat siya. Ang daming pera nito. Hindi. 500 ako. Load ko ng 500 pesos. Sabi sa, laki ng lalaga pa noon ng time. 500. Then, sabi ko sa kanya, tapos, nagtataka siya, naubusan ako ng ng budget. Sabi na naisip ko, nagtataka na siya. Bakit hindi, bibihira na ako Kasi nakikita ko, sabi ko, wow, 500 pala malala ako na. Gabi, isang tabi. Pero naisip, niyan yun, siguro to, na-realize niya. Magastos pa. Magastos. Ano yung tawag mo every single day? Tawag mo talaga? Oo. Talagang load ako ng load noon. So, time na yun. Isang bagsak, 500 pesos agad. Oo. Ilang minutes yun, 500 pesos na yun? Isang oras din. Isang oras din siguro nung time na yun. Yung gastos nun. So, nag-start kami, kasi may girlfriend naman ako noon as a friend. As a friend. Oo. Kwentuhan na gano'n. Then, umuwi siya. Then, pumunta ako dun sa kanila. Then, nagkita, gano'n. Then, gano'n lang kami. Tapos, nung, na-realize na lahat ng mga kaibigan ko, friends ko na siyang para sa'yo. Wala akong balak pumunta ng Canada. To be honest, walang Ang ko talaga sa Europe kasi na doon yung auntie ko. Talagang everything, mayroon talagang reason. May reason talaga na ito yung tadhana sa akin na di ko akalain. So, nung naging kayo na, umuwi siya? Umuwi siya, oo. Tapos, yun nga, bumalik uli sa dito. 3 years din kami maging kaibigan. Parang long distance kayong nagtatawagan? Kaibigan, kaibigan lang talaga ng time na yun. Tapos yun, na-develop, gano'n. Oo. Then, umuwi siya. Pakasal kami ng 2006. Wow, ang galing na love story niyo. So naging magkaibigan kayo na magkaibigan kami kasi initially, naging kaibigan kayo through phone. So, nung nakita kayo ng first time, bumalik siya Canada. Tapos, ilang taon ulit kayo nakita in person? 2 years. So, 2 years na nagstay sa Canada? 2004.
Yeah. Tapos pag uwi niya dito, I remember 2004 ano na kayo, naging kayo na talaga, parang gano'n. Doon na kami, dito sa Pilipinas na kami nagpakasal. So, si Ate Vice, yung panahon na yun, citizen na siya? Or PR? Oh yeah, citizen na siya. Matagal na siya. Citizen na siya. So, nung nagpakasal kayo, automatic citizen ka na rin? No. Nag-apply pa rin ako for permanent residence. Okay. Frustrated lang yung yung boss ko kasi tinitrain nga ako. Tapos may ano sinabi ba naman sa akin ng boss ko? This is Chinese. Filipino-Chinese eh. Sabi sa akin huwag ka na punta Canada. Dito ka na lang. Isip-isip na mga araw. Sabi ko, ano nang gagawin to? Tapos papasweldo mo sa hindi naman sa Pero talagang gano'n. Wala na siyang magawa. Ang gusto ko binigyan niya ako ng US dollar no time na yun, isa 400 Sino bigay sa US dollar? Sino? Yung boss ko. Yung boss mo. Para mag-stay ka lang. No, hindi. Babaon sa akin. Babaon sa'yo nung nag-resign. Binigyan ka pa? Binigyan ka pa rin. Okay. Yeah. Anong year na yan nung nag-move ka dito? Anong year na? 2007. So, 2000 kami nagbakas. Ang bilis. Pag-spouse ka, mabilis ko. Walang problema. Medical mo, everything. Well, madali ang mo dito. Madali ang punta mo dito. Yeah. So, nung pagpasok mo dito noong 2007, may trabaho ka na agad noon o naghanap ka pa? Ganito yun. Ito yung malupit. Ang nangyari Let's so, go. 2007 dumating ako dito is spring. Spring. Medyo kaya pa ng Spring. So, maganda. Like, ano lang siya, nagpo-tourist, gano'n. Ano yan? Mga March? April? April, kaka-birthday ko lang noon. Tapos punta ako dito. So, ng time na. Bago ka, sobrang lamig. Grabe, sa Pilipinas. Hindi pa naman malamig na tayo. Parang sa Baguio. Ano ba, fall ba o spring? Spring. Okay. Siya, parang ang ganda, masarap. Gusto ko, yung niya. Parang naka-light jacket ka. Light jacket. Poging-pogi. Mga panahon na yan. Tito Richard, no? So, talaga na-amaze lang ako dito. Talaga, malaki talaga yung difference sa Baco, no? Pero it's na, pa rin tayo. Siyempre, Pilipino, babalik pa rin tayo. Yeah, pero yung talaga yung pagkakaiba, malaki talaga yung So ano yung unang naging work mo dito? So ito na nga kasi gusto ko rin magka-work. Siyempre nakakahiya naman kayo. Kailangan mo na mag-work. Di ba? Pagdatay mo dito, kailangan din natin kumita, right? Makatulong din sa Siyempre sa ginastos din na pagpunta dito, kailangan din mabawi rin yun, right? Yun nga. Nagtrabaho ako. Bilis. Hindi mo na kailangan walang interview. Wala yung mga, work experience, gano'n. Di na. Sabi ko, ang ganda dito, right? Sabi ko, ang bilis. Basta Pinoy daw, ang bilis. Pasok agad. Ano yan? Eto na. Yeah, sige. Eto na. Pasok ko. Shit, sabi ko, talagang pagpukam, ano itong ginagawa ng mga to? Sabi ko, tinatawag nilang tear down. Tear down. Tear down. So, ang tear down pala is, babaklas mo yung mga bakal na yon, right? Transmission yan. Oo, gagamitan ka ng mga guns, mga, na electric gun. Okay. Tapos tatanggalin mo. Tapos, kailangan mong So, yun nga. Tinatry kong nakakagat labi ako ganun kasi natakot akong pero paraan yung kamay mo. Pero kasi ako, ang motto ko sa buhay ko, motto ko talaga is, hindi ako quitter. Kahit ano mangyari. Kasi, kahit nung bata pa ako, nag-college, nag-high school ako, naging member ako ng, sabi natin naging member ako fraternity. Kinaya ko yun, kahit balita ko, nung nag-college ako, nagkaroon ako ng another fraternity. Saka din yung, naging, yung tinatawag na, COCC, ROTC, gano'n. Naano ko rin yan, mga, naranasan ko yung mga, nakaya ko ngayon. Bakit ako papakita ko sa, kasi papakita ko sa nila na kaya ko rin, matututunan ko rin yan. But it takes time. Sabi kasi, hindi naman ako lumaki, hindi naman yan ang work ko hindi naman related sa work ko. Hawak ko lang ng spatula, yung rod na, mag-aano ka ng mga research yan, di ba? Okay, mga ganun lang. Tulong-tulong sa mga, nag-start kasi wala, basista na Okay. Tapos naging lab tech, Then, gusto nga bago ako pumunta dito, gusto ko i-promote ng boss ko na, makasama sa research and development. Para lang hindi ka umalis. Talagang mahirap, bro. Kasi yung mismo mga Pilipino, you have, sorry to say this. Feeling mo kanila, bully, dinadaon kanila na pinagtatawanan ka ng gano'n, right? Pero pinakita ko sa kanila yon na nakaya ko. Na makakaya ko yon. So, yung natuto ako, gano'n. Pero thankful din ako kahit ganun sila,
ano pa rin na, kung baka kahit tinuturuan kanila, nag-a-assist sila sa'yo na sabihin natin may kasamang konting pamubuli. Pero nakatulong sila sa akin na para matutunan ko yun. Ganon. Nung naka 4 years din ako doon, tapos napunta ako ng production, ganon. Napunta na ako ng production doon. Then, doon nagsimula na nagkaroon ako ng interest to know how to drive a forklift. Pero, yung unang trabaho mo, yung nag-tear down ka ng Then, napunta ko ng production, mas madali na, nagtetest ako ng so na-move ka ng ibang department. So, ano naman yun, magbubuo ka. Magbubuo naman. Rebuilder. Wait. Rebuilder. Ito yung ginigiba mo dito. Pupunta sa ibang section. Ano ito? Makina siya ng? Is transmission ng truck. Transmission ng truck. Ginigiba mo. Differential, ganon. Yan, transmission. So, talagang banat. It's from the scratch, like, yun, galing yun parang mga junk sa junk shop na kaya tubong lugaw sila eh. Oh yes. Bubuin mo yun. After nun, kukunin mo yung mga parts na pwede pa. Okay. Tapon yung iba, gano'n. Pero mabigat sa bakal, no? Nung time na yon I still remember na pakitang gilas din ako. Kaya ko sumabay siya. Kasi meron yung quota din eh. Alam mo mga Pilipino, it's yung talagang makailan ka, mabilisan, makalima ka or 10, gano'n. Okay. Noong time nung sumasabay na ako, gano'n ka, tawag ka sa akin nun, sexy! Sexy! Kasi talagang, ganda ng ko. Bato-bato eh. Siyempre, may maso ka, may chisel ka, ginigita. Talagang, So, nalipat ka na sa ibang department, sa ka na. Pero nung anong time yun, nagkwento ko rin sa'yo, nangyari sa akin yung part na nangyari sa akin. Babakal sa akin gano'n, may tumama sa akin ganito. Na maliit na piraso. Yeah. Tumama sa akin. Tumama sa mata? Sa ilong ko. Sa ilong mo? Diba dito. Akala ko, kasi talagang pawisan ka, right? Yung mo talaga. Akala ko, it's pawis lang. It's basa eh. Kaya gumanon ako. Kita ko, duguan na ako. So, dinala ako sa emergency, gano'n. Ako. Tumawag sila emergency? Hindi naman. Drive lang ako kasi lang naman gano'n. Okay. Dinala lang ako ng isang yung kasama ko sa work. Yun ang nakakatakot na experience na nangyari sa akin. May piraso ng bakal na lumipad, tumama sa ilong mo. Tapos dumugo. Akala ko, kasi dito. Ito yung dumugo. Hindi siya yung tumama sa ilong, tapos dumugo na gano'n, hindi gano'n. Dito, yung talagang may parte. Kasi nung time na yon active ka. So talaga yung, yung pump ng dugo mo nun. Grabe, nangyari nun. Tapos, napupukpok ka rin minsan to. Pero, dahil sa mahina akong pumukpok, hindi ganun Hindi ganun kalakas yung hindi katulad sa iba, yung mga nakikita ko. Wala nang daliri. Mga patay na yung kuko. Ganun ako. Man sa akin, kasi dahil mahina akong pumukpok. Okay. Okay lang. Ang time na isa pang worst na nangyari sa akin doon is, naka-overall kami. So, it's mga langis yan. So, mas mabilis yung Once na kanya, kahit konti lang. Apo yan. Apo eh. Gulat ako. Ganon. Diretso ako ganon. Nakita parang init ng ko. Nakita nung sa kasama ko na nag-aapoy ng panahon din. So, naapakan mo yung langis? Yung, meron akong tinotorch. Siguro may nalaglag. Natalsik tumasik. May tumama sa ko. Siguro yung time na yon yung yung pants mo, yung uniform ko. Basa na langis. Na ng langis. Nag-apoy talaga. So, umaapoy ka na habang nagkatrabaho ka? Mabuti na lang yung isang kasama ko. Thank you. Malaking tao malaking tao. Binuhat niya ako, ginaganon niya ako. Yung ka na? At least, hindi ako na Well, umaapoy ka na. Dito lang. Buti na dito pa. Hindi ko napansin. Buti siya nasa likod ko. Napansin niya, ginanyan niya ako. Kasi maliit ako. Binuhat niya ako, ginaganon niya ako. Sabi ko, talaga, laki ng ko yan. To be honest, talaga mahirap yung work niya yun. Right? Yes, I can pero sa akin, it's, big help din niya kasi nakatulong din naman ako. Doon ako nag-start ng sarili kong kotse. Malaking bagay. Malaking bagay. Then, yung tamang-tama, yung kapatid ko, nag-asa akin ng sa education. Sa college, nakatulong ako. Then because of the proud ako na nanggaling ako sa ganun. Pero sige bro, singit ko lang. Nung mga panahon na yon, magkano yung minimum pa nun? Magkano yung sahod mo doon? Start ako ng $10. Anong year 2007, 2008? Yeah, 2007, 2008. Grabe, $10 pa ang Tapos tumaas na taas every year. Nung umalis ako doon is almost $14 na yata ako doon. So, $15. Pero on time na yun, malaki pa yun eh. So, ilang taon ka doon sa paggigiba na yun bago ka na-transfer sa machine operator job? As 2 years.
3 years. Mga sabi natin, 3 years din. Oo, yeah. Grabe, 2 years ka nagpapalo, 2 years kang umaapoy. Ang isa ko sana, dito is, sad to say na, napansin ko, mabilis dito mag-lay off. Magtanggal. Okay. Sa kanila, it's very easy sa kanila na sa company. Kasi ang inaano nila is, meron naman tinatawag na EI. No, meron kang bibigyan ng, pwede mo gumagamit habang nagtatrabaho, okay. Nag-apply ka ng ibang trabaho. Yun ang yun ang opinion ko. Kaya sila ganun kasi merong sasalo sa'yo, the government, EI. Kaya pala marami na di-depress because na walang work. Walang work. Kasi, hindi, ang kasi problema dito, kukunin ka, on that time, give you na walking papers. Okay. Ibig sabihin nun, tapos pag-uusapan, yung parang, di ba? Yun, Nakaka-depress. Oo, nakaka-depress yun. Tatawagin ka ng boss mo? Mismo katulad sa atin, right? Sa warehouse. Sa warehouse. Pupuntahan ka ng HR, kakausapin ka, para lang, para uwi ka na. Hindi, ganun kadali. May mga violation yung mga yun. Pero, ganun nga yung nangyari. Mabilis, ilang beses nag-lay off. Sa company nyo? Sa company natin. Pero hindi ka nadadamay sa ganun? Hindi, damay kami. Ganun din. Oo, pero, pinababalik din ka kami. Ganun. On and off. Pag kailangan, kukunin kayo? Oo. Pag malakas na naman, so hindi naman violation. Kumbaga, tanggalin kayo pansamantala kasi mahina yung company. At pag kailangan ulit kayo, i-invite nila ulit kayo. Ay, hindi siya stable. Okay. So, ang ko doon, nagbigay sa akin to inspire na matuto ng forklift machine. Nakikita ko, ang sarap ng buhay. Yung doon sa company nyo? Oo, yung mga nagpo-forklift operator. Kwento ko, lang, nandyan lang sila. Pag may uutos lang may kukunin na parts, kukunin lang gano'n. Parang sabi ko, oh my God. Saka cool. Kasi sa atin, di naman, bibihira lang sa bihira lang kasi ang hawak natin is ang truck lang doon is, alam ko lang doon is Counterbalance. Oo, gano'n lang. Pero dito, yung ko dito, yung reach truck. Doon ako sa reach truck. Sarap naman dito. Cool. It's like, para kang... Yan ba yung nakatayo? Oo, yung ginagawa ko. Reach truck? Reach truck yun. Reach truck yung nakatayo. Okay. Yeah, para sa akin, cool yun. So nakita mo, na-inganyo ka. Nag-inganyo ako. Pero paano? How? Paano? Ayan. Ito ang nangyari. Nung time na yon, gusto nilang dalhin sa US, sa Detroit, nung time na yon. Yung company? Sa Detroit, dito lang sa may, Ginalik nila. So, ang nangyari na nun, magkakaroon na lang dito ng para siyang shop, hindi na siya warehouse or something like that. So, maalis yan, matitira na lang yung mga talagang rebuilder na talagang, they can tear down, then the same time, pwede kong i-rebuild nila yung So, ganon. Yun totally talagang sarado. Sinarado yung company. So, nangyari nang yun, dahil pasara naman, itong kaibigan ko, pakialaman na natin yung mga forklift na to. Na naman wala na yung pakialam sa atin. Kasi sasara rin din naman. Hindi naman tayo pag-ganito, hindi naman tayo sisitahin mga yun. So, doon nagsimula, nag-start na yun, pinakalaman namin yung mga Okay. Yung mga forklift, ganito. Dahil alam nyo hindi kayo pagagalitan dahil pasarado na yung company. Pasarado na, kahit yung mga boss, binahayaan na lang kami. Pero, enjoy na lang kayo problema, under Pinoy na naman, dumating na naman yung tinatawag na I don't say that's crab mentality. Parang sabi natin, ba't yung mga to nagdadrive? Di ba bawal yan? So, sinusumbo kami. So, nagkakaroon ng issue. Ganon. Nakarating sa HR. Pinuntahan ng HR. Hindi naman nagalit. Sabi na sa amin, gusto nyo matala niya, pero kailangan punta muna kayo sa mag-aaral muna kayo sa ibang So, pinagsabihan kayo, pero kung gusto nyo magmaneho, kumuha muna kayo ng license. So, ganon. So, ganon ang ginawa namin. Kumuha ng license. Tapos bumalik kami. So, pinakalaman na namin. Okay na. From there. Pero paalis na yon. So, hindi pa ako masyadong, hindi pa ako masyadong bihasa nun. Okay. Sa, parang lang ako, takbong lang. It's a basic. Basic. Alam ko lang, basic ko lang. Pati yung, parang humawak. Hindi pa ako ganun pag, kailangan na. Yung work na yun, it's a tinatawag na blessing in disguise nga. Naman na, hindi ko sinasabi na paganda ako. Kasi yun naman talagang gusto ko kasi dito, ang labanan dito is to become a skilled worker. Skilled worker sa Canada. O maging right? Noong tayo kaya ako nahasa, imumove namin yung kailangan nila ng tao na marunong mag-forklift, imumove yung mga gamit sa
sa ibang Sa ibang warehouse. Maliit na, limiit na siya, no, yung shop. Pero hindi pa nagsasarado yung company na time na yon. Sarado na, kaya lang ang natitira na doon, yung mga forklift driver to para magbubusina ng mga kasama ka na doon. Dahil hindi ako sinama, pero naalala niya kung marunong ako. So parang inano niya ako, si Richard, pwede siya. Okay. Tinawagan ako. Kasi buti may license ka na nun. Oo, doon ako na-practice, bro, bago pumunta ng warehouse. Punta sa mga logistics, gano'n sa atin, diba, nung time na yun. So, ginawa ko muna noon, practice ako, right? Na-practice ako ng gano'n na. So, confident na ako para magmaneho. Pero nung time na yon, nasa EI pa rin ako. So, nagtrabaho muna ako sa iba. Sa iba. Naka-EI ka kasi pinauwi kayo ng company, di ba? Oo. Nag-agency muna ako nung time na yon. Agency ako. Pumasok ako sa isang warehouse din, right? Pero ang trabaho ko doon is parang general labor, yung parang kahit saan ka. Labor, kahit saan. Maglinis ka, or utusan ka ng gano'n. So, pasok ko gano'n. Ang manager pala is Filipino. Nakita ko kagad. So, saya ako, at least, Pinoy. Pinoy. Ayos. Boss Pinoy. Backup na to. Ayos. Sabi ko, pasok ko gano'n. Gano'n kagad ako. Hindi ako kinamayan. Wow. Yeah. Hindi ako kinamayan. So, okay lang. Tapos English sa akin. Ginakwento ko kayo sa ate mo. Sabi, talagang gano'n yan. From yan eh. Sabihin mo, galing yan ng Pilipinas na naging lang, tumaas ang rango, gano'n. Okay. Typical na pag ka sa atin, manager or supervisor is, yung gap nyo is, hindi, okay. Iba yung tingin nila sa sarili. Ganun eh. Lalo sa Asia, di ba? Sa Asia, ganun na, ang supervisor, malaking hindi ka pwedeng, sir, na napansin mo dito, pag supervisor, kaibigan mo, pwede mong biruan. Pero sa atin, sa Filipinos or sa alam ko, di ka best pwede may pagbiruan. Kasi, tingin nila sa sarili, ganun. Yung gap na talaga, malaki yung factor na yun. Hindi ka natanggap doon? O natanggap ka pa rin? Doon sa part-time na pinasok mo na yung na hindi ka kinamayan? Oo, nagtatrabaho na ako doon. Sumisweldo na ako doon. Okay. Panggabi na doon? Na rin siguro, 2 weeks o gano'n. Okay. Oo. Doon. Gano'n na. Nagustuhan ko na rin eh. Kahit okay lang. Habang nag-apply ako ng No, hindi ako nagmamachine. Hindi ka nagmamachine. General labor? General labor talaga. Okay. Hindi nila alam na nagpo-forklift ako. Okay, nung time na, forklift driver ako. Anong nangyari sa akin, tumawag to. Accuracy. Ito yun. Yung ina-apply. Tumawag na sa akin nung time yun. Pero tinuturuan na ako cleaning. Floor cleaning. Okay. Yung manager. Okay. Ang labanan pa naman nung time na yon, di ba? I-assess ka. Assess. Oo. Nakita ko papasok, di ba? Pag may mga okay. Sige, ka. Titingnan mo na gano'n, right? Papaket sa yung kahon. Okay, gano'n. So, nung interview na yon, nakita ko isang manager, si Jenny. Siya. Na-interview niya ako, gano'n, pati isang supervisor, ang gano'n. Parang natuwa sa akin, nagulat ako, di na ako Pinatesting. Pero yung mga kasama ko, yung mga Pilipino din, talagang mga mahusay na, siguro, kinakabahan, gano'n, hindi na Nagulat yung nagpasok sa akin, pati ko yung natanggap. Ikaw yung natanggap? Pero hindi ako pinag-test. Pero yung mga kasabay mo? Pinag-test. Okay. Pinag-test. Pero yung talaga, parang salimpusa lang ako nung time na yon. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Chard, meron doon yung kaibigan ko. Sige, dali mo doon. Sumabay ako. Ako yung natanggap. Wala na akong So, talagang para sa akin nung time na yun. So, bumalik ako ng work. Paalam na ako sa manager. Talaga, anong work? Nagtagalog na siya. Work mo. Forklift driver ako. So, ito, yung part-time job mo na yun, bumait na sa'yo yung Pinoy na boss mo. Kasi paalis na ako. Tinagalog ka na niya yun. Forklift driver ka ba? Oo. Okay. Saka tapos ginito pa ako. Kasi siguro na yung guilty niya na na hindi niya ako hindi niya ako hindi niya ako tinatagalog. Sabi, akala ko kasi Colombiano ka, gano'n. Yung time na sabi ko, posible, kausap ko yung mga Pilipino. Ano na lang yun? Alibay na lang. Shout out sa inyo, sir. Sabi sa akin, kasi mukha ka akala ko South American ka, Colombian, gano'n. So ngayon, nasa actualistic na ako. Anong year yan? 2014. 14. Okay. Natanggap ka nang hindi ka tinatrial. Okay. So nag-start ako sa Oakville. Ang alam ko lang na forklift is reach truck.
Reach Pero, that's, yung iba doon, the rest, wala akong alam noon. Okay. Kahit yung walkie, hindi ko alam yan. Walkie, okay. Oh. Ilan taong mo sa Oakville nagtrabaho? Ano din sa Oakville, ano din ako doon, is 2 years, gano'n. 2 years. 3, Na reach track ang ginagamit mo? Oo. Okay. Pero 1 year, reach track muna ako, gano'n. Pero hindi pa rin ako gano'n kaano. Pati yung naranasan ko yung tinatawag, yung magpipick, right? Ano, picker din, at the same time sa hapon. So, nag-start ako ng 12 o'clock. 12 o'clock na, ng tanghali. Okay. Then, pag ng hapon, yun ang, very, yun, crucial. Talagang, yun, crunch time tinatawag. Crunch time. Mag-ano ka, tutulong ka sa shipping, gano'n. Mag-ano ka, maglo-load ka, gano'n. Mag-ano ka. Then, gano'n. Doon, nag-start ako ng gano'n. So, ito. Ang nangyari ito is a very funny na moment. Okay. Yun lang alam ko. Yung reach so, lang. Okay. Ako, nung time na yun, wala akong pakialam. Yung pala, meron silang certain na, may designated person to use that, The machine. The machine. Okay. Yung, kaya pala, nakataka ko, ba't kung naabutan mo tinatawag natin si Warbu. Narinig ko. Si Warbu yung malaking tao, maraming tato, right? Okay. Malaking tao. Tingin lang siya gano'n. Kasabay ko siyang, nauna lang siya sa akin ng 6 months na tangkap doon. Okay. Ba't ka nakatingin sa akin to? Yung pala, ginagamit ko yung machine niya. Na hindi mo dapat ginagamit. Na meron pa silang, So, yung supervisor lumapit sa akin. Richard, come here. Sa akin. Why don't you use the walkie instead of, Instead of the forklift talaga. Sorry, I don't know how to use the walkie. Nagtawanan sila ng gano'n. Okay. Sige, ano mo yan? Pero nung panahon yun, magkano ang bigayan sa nung nag-Oakville ka, yung sa forklift, magkano pa bigayan? $14 nag-start. $14.50 nag-start ako. $14.50? Yeah. Maganda na rin. Pang umaga yan. Yan. $14.50 din nag-start ako noon. Nung time na yon, almost 8 months na ako. Di pa rin ako nire-regular. So, still, sa aquaristic yan? Oo. Di pa rin nila ako Di pa rin nila ako hire na talaga, as a full-time. As a full-time regular. Okay. So, itong dating kong company, magtatayo na naman. Babalik kasi yung parang hindi nag-work nag-workout sa Detroit. So, binalik yung work namin dito sa Canada. Sa Canada. So, naman, ino-opera na naman ako, right? So, as aquaristic ino-operan ka na naman. Pabalik, para bumalik. Full-time, full benefits. It's time and see $18. 18? Mas malaki. So, is na naman. 18 doon. 18. Sabi ko, then full-time na. Okay. Full-time na, wala na akong alahanin. Kasi nandun na, pati yung benefits ko. Full benefits, gano'n. So, ginawa ko, sinabi ko sa boss ko. Sa supervisor ko. Dito sa current. Sa supervisor ko, sinabi ko gano'n. Then, sabi ko, pinababalik na ako sa work ko, sa dati ko sa work. Then, pero, mas gusto ko sana dito, kaya lang, hindi pa ako full-time. No, don't worry. We'll do that. So, okay. So, inisakaso yung gano'n. So, ang sa akin naman, kasi meron akong experience sa na hindi siya stable . Anytime, pwede na naman Yun din. Right. Then, ang gusto ko, itong stepping stone ko to para matutunan yung yung machine. Yung machine na lahat ng machine maging ako, ma-master ko to, gano'n. Okay. Yung gano'n. So, yun na naman. So, nag-stay ako kasi they promised me to get a full-time job, right? Then yun nga. So, hindi mo na tinanggap yung offer sa inyo Hindi na. Kasi natatakot na baka pag hindi na naman kayo kailangan, pauwiin na naman kayo. Pero yung sinabi ko, hindi ang gusto ko mag-pork tip. Kasi parang passion ko na siya na hindi na reach track, hindi na. Reach track pa rin ng time na yun kasi gusto ko yung parang siya, hindi siya boring na parang na siya, parang nagaan ko. So natutunan ko na except yung tinatawag na turret machine. Turret machine. Yung mataas, yung malaking ginagamit ko. Nung time na yon. Hindi ko pa alam yon. So nung papunta kami ng kabilang building, mas bigger building na kailangan nila ng ganung machine nga, doon meeting kami. Hindi ko pa alam yun. Ano yun? Parang doon sa narrow aisle, ganon. Sa big daw. Cool to. Sabi ko, ito pala yung turret. Wow!
Big time. Sabi ko, it's cool. Ito pala yung turret machine. Okay. Turret machine, sabi ko, gusto ko rin ito. Paano? How? Kasi ang supervisor noon time is, Pilipino. Pilipino. Oo, time ko. Sabi ko, may experience po ako niyan. Experience ako niyan. Sabi ko, long time ago, kaya lang wala pa yung license ko. Paso ni license ko. Pwede bang, mag-ano ako niyan na makakuha uli is, tinatawag na in-house. In-house na training. Training, gano'n. Sige, ano na lang naman ako. Ano na ako niyan Marunong na ako niyan. Gusto ko lang ma-represent. Okay. Yabang. Okay. So, ang ginagawa kong time na yon, diskarte ko noon, pero isa doon, na marunong magturo. Di pa ganito yon, ganito. Oo. Para nung pinractice, in-assess na ako, alam ko na. Okay. Doon ako nakakuha. Doon ako nag-start na naging ko. Then, nagkaroon ng nagtayo uli sila ng building dito sa Torban. Nandun tayo nakita. Nagtuturit na ako. Nagtuturit ka na. Pero on time na yun, meron ng may naka-assign na doon. Okay. Time na. So, ako, kung meron lang akong may chance lang ako na kung wala sila or pwede ako mag So, nalipat ka na from Oakville to Torbram? No. It's, sa Von Valley. Von Valley. Oo. Okay. Doon sa ibang site doon, right? So, nagtayo uli sila dito, yung Torbram. Okay. Oo, magtatayo sila ng isang pang building. Isa pang building. Oo. Isang site para, kasi lumalaki yung company. Sabi nga nila, marami nito, bagong clients naman na, big clients na kailangan natin So, ang ko doon, isa sa receiving as a tourist driver, gano'n. Okay. Yun nga, doon. Kaya kami naging, pioneer. Kami nag-start doon. Doon tayo nakakilala, na-meet mo sa ako. Matagal na ako ng time na yun. O pag parang, hindi naman sa gano'n ako. Kahit di ako boss, parang ako doon. Pioneer. 2019 kasi ako No, nag-start doon yeah. 2000 ako nag-start doon. Ikaw? 2017, something like mga gano'n. Ano ka ng mga 2 years. Yeah. So, bago pa lang yung facility na yun? Bago pa lang yung facility na yun. Yung site na yun. Yun. So, pero lagi kita nakikita ng panahon na yun, Toret ka lagi yun nga. Yun na yung, kasi yun ang talagang ko, in-applyan ko from sa Von Valley, sa SR1. Nagpalipat ka talaga para sa Toret. Pero, bro, kahit hindi mo sabihin yung eksaktong sahod, usually, magkano ba ang difference ng forklift driver into a Toret driver? Yung time na yun, siguro nasa $16. Yung forklift driver. Oo. Pero yun, kahit mag-turret ka or anything na mo, or nasa receiving ka or or nagpa-process ka ng sa receiving, ganun pa rin. Walang difference. Walang difference yun. Ang difference depende mo, non-machine user at saka machine user. Yun, gano'n. Foot picker, magkano sahod ng panahon na yan? Ang time na yun, mga sabi natin 13. Gano'n, mababa. So, yung foot picker, yun yung pupunta ka sa buong facility, may listahan ka kung anong klase ng mga pharmaceutical na items ang ilalagay mo sa cart mo para ibalik mo dun sa conveyor. Yun yung yan, kasi pharmaceutical company kasi kami nagkakilala. Okay. So, nabago lang yung sa turret na yun kasi sa turret driver, nung time na aalis na naman ako. Okay. Siguro nandito ko pa. Nung time na yun, right? Ako 2019, nagpaalam kang mag-resign, nalala ko yun. Nag-resign ako noon. Pero di ako, yung time na yun, nung natanggap na ako, sa ako sinabi ka lang. Yes, I need a 1 week notice. Alam ko yun, nalala ko yun. 1 week notice na 2019 yan So, yun nga, yan naman, talagang hindi ako talaga para doon sa talagang doon ako talaga. Sa accuracy. Sa accuracy talaga ako. Nila ako. Kinip nila ako. So, hindi naman dinagdagan para lang sa turret driver. Lahat ng turret driver ngayon, plus 75 cents. Plus 75 cents per hour. Oo. Okay. Yan ang nun. So, kaya medyo tumaas yung kaya yung iba gusto na rin maging turret driver. Pero nung time na, kahit driver ka ganun pa rin. Kasi naalala ko nung nasa Accuristic ako, parang 18 ata per hour ng forklift driver. Diba? 18 ba nun? Yung time na yun, nung 2019 yun. Mga ganun na. Pero plus $5 pag night shift ka. Yun yung naalala ko. Yung nangyari naman yun sa night shift, kami din nauna nun. Okay. Kami yung pioneer nun sa sa nung time na yon. Night shift. Ako naman kasi nung time na akala ko yung alam mo naman dito kahit manager mo is still parang lang kayo. Parang magka-level lang kayo, gano'n. Very casual. Okay. Lang kayo. Then akala ko nagbibiro lang. Magkano ba pag pag gusto mo ng sa night shift gano'n. Night shift. Okay. Kasi nung time na yon wala yatang is magdagdag lang yata na if not
I'm not mistaken, it's $1.50 or $2, something like Maliit, that. Maliit. Sa ano. Sabi sa akin, pagbigyan mo ko ng $5, mag-night shift ako. So, meaning, nung panahon na yun, yung $18 tinanong lang siguro ako, ina-ask lang siguro yung ano ko, yung ano ko, opinion ko. So, ang plano nila, magbigay lang ng extra $2 kung mag-night shift ka. Pero, kayong mga grupo, especially ikaw, sabi mo, magna-night shift ka kung plus $5 per hour. Akala ko nagbibiro. Ako naman, parang nilakihan ko sa parang biro lang, parang gano'n, right? Parang akala nagbibiro lang siya natin. Pag ako $5. $5. Nung mga ilang $5 na yung Dinagdag talaga. $5, oo. Kaya ang daming gusto mag-night shift. Oo, nung time na yun. So, kaya lang, ako ni-request ng isang supervisor na mag-night shift na para sumama lang ako sa sa gabi na yun. Kada machine operation na gina-handle mo, kailangan ba kumuha ka lagi ng license every time? I think it's every licensing yan? Kung lahat-lahat na, maabot din siya siguro ng mga $300. $300. Ano yun? Yung training mo plus license? Lahat na yun. Oo. Ilang araw yun na ginagawa? Ano lang yun? Depende sa mo. Kung magre-renew ka lang, hindi counting lang, siguro isang araw lang. Iba yung renew. Test ka pa? Iba yung renew at saka yung mga baguhan talaga. Oo. Baguhan, kailangan mo na talagang mag-ano ka. Ka doon, mag-stay ka na 3 days, gano'n, o 1 week. Matagal. Ang renewal isang araw lang. Oo, kasi tapos i-assess ka lang ng gano'n. Kung kaya mo talaga. Kasi ano ka naman, it's, alam mo naman yung to handle diya. So bro, anong ma-advise mo dun sa mga Pinoy na gustong mag-machine operator kagaya mo? Ano yung mga kailangan pointers na dapat tandaan nila bago sila sumubok sa machine operator dito sa Canada? Okay. Kung mag-aaral ka dito, okay din. So, ang mapapayo ko lang, pag nag-aaral ka dito, okay, mag-aaral ka. Pero, ang payo ko, kasi kailangan dito, may experience ka. Hindi yung mag-aaral ka pa ng time na papasok ka. Para makapasok. Oo. Okay. Isa sa assess ka. Hindi ka rin. So, yung ginawa ko noon, yung time mo yun, kasi, nung umalis ka, pero, di ba, payo ko sa inyo, Kuya Ronald mo, na, hanggat nandito ka, pag-aralan mo. Ano mo yun? Nandito ka na rin eh. Pag-aralan mo yan. May license ka na naman. Sa'yo, di ba, yun, ano mo yun, isa opportunity mo yun na i-grab mo. Right? Kung kailangan mong kulitin, kaya nabigyan ako ng chance nun eh. Nabigyan ng chance. Machine eh. So, sabi ko, buwisa pa lang yan. Start ka ng pero, eventually, mo, lahat. Hanggat mo yun, right? So, advice mo sa mga Pinoy, dapat kung pupunta sila sa Canada as machine operator, dapat may experience na sila. Oo, may experience na sila. Kasi advantage eh. Advantage na yun, no? Pero pwede pa naman, pwede sila mag-aral dito, o kaya pumasok muna siya sa hindi ka muna driver. Hindi ka muna driver. Okay. Yung time na yun. So, yung palang, kumbaga cheat code, pasok ka muna as a general labor, eventually, or kaya picker ka lang, tapos kumuha ka na ng license. Habang nandun ka. Hindi naman. Maganda advice. So, mangyayari, ito din advice ko sa iba, gano'n. Sa mga doon, mag-aral ka. Nandito ka na rin lang. O kaya kumuha ka ng mag-aral ka sa labas, kahit hindi ka pa experience, gano'n. At least meron ka ng license. Kung sitahin ka man ng sa safety or sa ng HR o ng mga boss, you have a license. So, noong time na yun, maghahasakan lang. Katulad sa akin, pwede naman kitang gabayan or i-guide, turuan kita pag may time tayo. Katulad ginawa kay Kuya Ronald. Ikaw nag-train sa kanya eh. Hindi naman ako nag-train. Sabi ko, ina-encourage ko lang siya na mo na lahat. Hindi kita matuturuan, pero meron ka ng knowledge eh. So, mo lang siya. You have to, familiarize na lang na yung mga So, ano naman bro, ma-advise mo sa mga kababayang Pinoy na may kasamang bagong kababayan na naman? Kung ano yung tinuro sa'yo, ituro mo rin sa bagong dating. I-share mo kung ano yung knowledge mo. Okay. Right? Katulad sa inyo, maganda nakikita ko sa inyo, talagang nyo lahat. Nadadaan kung anong, kumuha ng driver license, naging tapos talagang lahat ng opportunity, saka yung mga advantage na makukuha natin sa government, grab mo. Yun ang natin eh. Kung may mga privilege na kailangan natin yun. Oo. Citizenship, asakasuhin mo kaagad. Huwag yun na yung kasi napansin mo sa Canada, nababago eh. Every year parang nababago na naman yung bagong rules, yung law. Kaya ang galing lang, no? Kasi parang yung chance mo na makakuha ng
ma-ended up as forklift driver or machine operator is parang blessing in disguise no? May magsasaradong company, nakialam ka, na HR kayo at in-advise kayo ng HR nyo na kumuha ng driver's license for forklift kung gusto mo talaga. Then eventually from there, nagsunod-sunod talaga. Sunod-sunod talaga. Ngayon nandun ka pa rin sa company kung saan tayo nag-meet up dati. And I'm very fortunate din kasi nakilala ko si Kuya Richard, si Tito Richard, si Brother Richard. Isa sa mga talagang naging paborito kong katrabaho ng mga panahon nagsisimula pa lang ako dito sa Canada. He's very helpful. Kumbaga, ang dami kong naging kakilalang mga Filipino, nakasama ko rin sa same company na yun. Pero si Brother Richard, isa sa mga paborito ko yan at isa rin si Kuya Ronald, thank you. Mga kasama natin sa warehouse natin nagsimula ako dito. So ang galing bro, taga sunod-sunod yung naging blessing mo from Philippines, nakilala mo si ate through through reto ng isang kaibigan, then eventually naging maganda yung relationship nyo, sumunod ka sa Canada, and everything is history na. Sobrang ganda. So, meron ka bang gustong batiin, mga kaibigan, family sa Pilipinas na manunood nito soon? Meron ka ba? Siyempre, family ko, nandun pa rin. Right? Nandun pa rin. So, yung mother ko, kapatid ko na sooner sana makarating din dito. Okay. Kasi yung kapatid kong babae din. Miss ko na kayo. Then, yung mga high school friends, gano'n. Brotherhood friends. Brotherhood friends. Do you have any future plans any plan of moving to other province soon or any plans of buying another house? Yeah. Ano ba? May mga of course, nung nakarating ako ng New Brunswick, yun ang gusto namin doon kami na sana, if God's will, makarating andon ng namin. In 5-year time, no? Mag-move kayo New Brunswick. Doon na sana. Kasi nakita ko doon yung parang peacefulness. Pag tumatanda ka siguro gano'n, hindi ka tulad noon na yung city life. Bagsakan, ingay, andyan lahat. Okay. Mamimiss mo yung mga of course, Jollibee. There's no Jollibee there. So, pero the rest, okay naman kasi yung latest update doon na marami na rin Pilipino. So, maganda na rin. Kumbaga, hindi ka na rin maboboard. Marami ng mga kababayan na saka difference, kasi dito, ang mamimiss ko dito is different yung cuisine, right? International. Hindi ka na pumunta sa ibang bansa or sa punta ka sa Middle East or punta ka sa lahat nandito na. Pwede mong kainin lahat dito. Yun nga, ang namin, sana nga mangyari yung gano'n na sana magkita tayo doon, alam ko. Sure. So yun, ang ganda ng mga narinig ko sa iyo, bro. Another day, another vlog, another lessons na naman. Mga magagandang lessons na natutunan ko mula dun sa chikahan natin. At ngayon kung may narinig kayong aso, andito ngayon yung kanyang alagang aso at medyo gutom na ata, pero mamaya pakakainin na namin. So, Kami? Gusto mo pakita? Tapos na kami. Bago matapos? Okay, yun. Sobrang salamat, Bro Richard, sa time na to. Sobrang salamat din kay ate. At pinagbigyan nyo kami na mabisita kayo. At isa rin sa aim ko rin kasi, magkaroon ng kakwentuhan session na bukod sa mga estudyante nagpunta dito, bukod sa mga galing sa ibang bansa nagpunta dito, gusto ko rin yung mga nagtatrabaho na rin dito as machine operator. Gusto ko nga yung mga manghihilot pa, yung mga gano'n na makasama natin dito na magbigay sa atin ng idea, magbigay sa atin ng edge kung paano ba magsimula, paano ba yung mga technique, paano ba yung mga pointers na dapat nilang gawin bago sila tuluyang sumabak sa trabaho dito kagaya nun sa'yo. Sobrang salamat talaga at huwag niyo kalimutan nga pala mag-subscribe at mag-like sa mga videos. Mag-comment na rin kayo kung meron kayong gustong dagdag na tanong na hindi namin na-discuss. And that's all. Bro, maraming salamat. That's all. Welcome. It's my pleasure. That's all, pare. Yeah. Adios! Yeah.